Babalikan mo pagmana si Papa Boy, halos maiyak ako nung nagpaalam na ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na next week pagpunta mo dito wala na ako kasi kailangan ko maghanap ng ibang trabaho. Nung nawala yung lola niya, kailangan ko nang umalis dito sa bahay nila at the same time kailangan natin maghanap ng trabaho. Naiyak ako kasi alam niyo mga kapapo, lagi siyang tumatawag sa akin pag pumupunta siya dito sa bahay. Pagparating pa lang siya, tumatawag siya sa akin kasi umaasa siya at the same time gustong-gusto niya na tutulungan ko siya kasi may mga pagkakataon na natutumba siya, hindi siya kinakaya ng tatay niya. Kaya ang ginagawa ko niyan, pagdating niya, sinasalubong ko siya, tumatawag siya sa akin at tinutulungan natin mga kapapo ng walang kapalit. Hindi man siya part ng trabaho ko pero itinuring ko silang kapamilya. May mga pagkakataon nga na madaling araw, nalalaglag siya sa bed, nahuhulog siya sa bed pero pinupuntahan natin para tulungan siya. Pero ngayon, andun yung pag-aalala niya, andun yun yung takot niya na sinasabi sa akin, "Jiboy, pagpunta ko dito, pag-uwi ko dito next week, wala ka na dito, wala na akong matatawagan." Andun yung naiyak tayo. Alam niyo mga kapapo, napakasakit marinig para sa akin kasi nandun yung talagang umasa talaga siya 'pag pumupunta siya dito na nandito ako nag-aantay sa kanya, tutulungan siya. Yun yung mga pagkakataon mga kapapo na talagang inisip ko talaga at itinuring ko siyang bilang isang kapatid. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi talaga siya kinakaya ng tatay niya kasi medyo mabigat siya at wala siyang lakas para tumayo. Hindi siya makatayo, yung paa niya walang mga lakas kasi meron siyang kapansanan mga kapapo. Pero ganun pa man, kahit may kapansanan siya, marunong siyang maka-appreciate ng mga liliit na mga bagay. Lagi siya nagpapasalamat sa akin at nakakatuwa pa sa kanya. Sinabi niya sa akin, "Jiboy, hahanapan kita ng trabaho, hahanapan kita. Baka may mga kaibigan ako na naghahanap ng caregiver na para sa'yo." Sabi ko, "Walang problema." Sabi ko, "Chat mo lang sa akin at kakausapin ko yan." Tuwang-tuwa yan. At the same time, nalulungkot din siya. Napakahirap para sa kanya. Biro mo, halos 5 taon na akong tinatawagan niya. Every other week siya pumupunta dito, Saturday siya pumupunta dito. 'Pag pumupunta siya, ako lagi ang tinatawagan niya. Kasi alam niya na hindi ako nagrereklamo, pinapasaya ko siya, sinasalubong ko siya, 'di ba, nararamdaman niya yung pagmamahal ng isang caregiver. Do'n mga kapapo na-touch ako sa kanya kasi siyempre po may mga pagkakataon talaga niyan na tumatawag siya lagi sa akin. Alam mo yung naiisip ko rin na siyempre 'pag may trabaho na tayong iba, hindi na natin siya basta-basta makakausap kasi may trabaho na tayo. Kaya nung nagpaalam tayo, naging masakit at the same time, masaya din ako para sa kanya kasi sabi ko sa kanya, "Wag kang mag-alala, babalik naman ako dito." Kaya maraming salamat po mga kapapo. Thank you.